Okay. Yun. Yun na si Ipe, no? Si Ipe, familiar kay Ipe yan eh. Alam niya, no? Kahit gaano kalaki or kaliit ng isang airport, di ba? Sigurado yan, hindi yan mawawala ng isang control tower, no? Para saan ba ang control tower? Ano ba purpose niyan? Si Ipe, bro, para saan bang control tower? Para Use. mapanood mo yung mga aeroplano lumilipad. Joke. Ano na pala, no? Pang viewing Aesthetic. lang. Ah, Aesthetic lang. hindi. Actually, importante sila kasi sila yung nagde-direct ng traffic and everything dun sa ano to, yung mga aeroplano. Either Mm. papalapag, papalipad, or nasa ere. Sila Yeah. yung nagko-control lahat niyan. Tama na. Sila yung pattern ng flights, no? Sila magsasabi kung kailangan mag-redirect ng airplane, di ba? Sila yung dati meron tayong ka-D group na ano eh, na yung kaibigan ni GP nag-join sa atin dati. Yun ang work niya na nasa control tower siya. Alam niyo no, kung sa airport ang trabaho ito ng isang control tower, tayo our mind is our control tower. Yun yung pinaka-control tower natin, no? Mind natin nagko-control at nagre-redirect ng mga thoughts natin, no? At malaki ang effect nito sa magiging buhay natin, no? Sabi sa Proverbs, as a man thinks, so he is, no? Ibig sabihin, the decisions we make are determined by our thoughts, kung ano yung mga iniisip natin, no? Kung ano man yung buhay natin ngayon, kung ano yung status ng buhay natin ngayon, resulta yan ng mga past decisions natin, di ba? Tama? At yung mga past decisions natin, resulta naman yon ng condition ng mind natin. Yung sabihin, sabi ng verse na to, kung ano yung nasa isip mo, yun yung magiging direction ng buhay mo, no? So, sobrang powerful ng mind natin, no? Pero ano yung good news? Ano yung good news dito? Kahit sobrang powerful ng mind natin, tayo, we can control our mind. Kaya natin kontrolin to, no? Hindi natin kaya kontrolin ang mga circumstances, ang ugali ng ibang tao, yung problema natin, hindi natin makokontrol yan. Pero yung mind natin, yan, kaya natin yung kontrolin, no? Kaya ang totoong laban, nasa mind. Yung devil, yung temptation, sila Satan, yan ang ginagawa niyang battlefield, yung mind natin. Ibig sabihin, no, huwag tayo mag-focus sa behavior. Ano kailangan natin gawin? We need to win the battle in our mind. No? Bakit? Kasi yun yung magkikreate ng right behavior at godly habits. Kapag natalo ka sa mind mo, tapos ang anong gagawin mo? Pipilitin mong magbago yung buhay mo, pipilitin mong itigil yung mga maling habits mo, hindi ka magsasucceed doon. Kailangan mo puntahan yung root cause, which is our mind, no? So, paano natin yun gagawin, no? Alam nyo, this week, no? Okay naman ako eh. Okay ako the following, yung mga previous weeks. Pero itong week na to, all of a sudden, nagkaroon ako ng anxieties, no? Hindi ko, parang about sa future ng family ko, about sa needs ng family ko. Tapos, bigla akong nalungkot, no, sa status ng life ko. Parang hindi ko alam saan nanggagaling yung ganung mga emotions, no. Tapos sunod-sunod na 'yon. Biglang hindi ko na makontrol yung mga sunod-sunod na emotions na 'yon. So, anong ginawa ko? Talagang una parang pinipilit mong baguhin, no. Pero na nakita kong hindi ko na makontrol, doon na nagpray na ako ng matindi. At ang galing ni God, no? He guided me in this passage, no? Ito yung passage na pag-aaralan natin tonight. Kapag ganito na yung sitwasyon natin, ganito na yung, yung behavior natin, nagagalit na tayo, pumapasok na yung mga maling habits, o bumabalik na ulit tayo sa dati nating buhay, huwag nating ayusin yon doon sa surface. Kailangan natin bumalik doon sa mind. Kailangan natin bumalik sa truth. So ito yung pag-aaralan natin tonight, no? We will read or study Colossians 3 verses 1 to 17. Sinong pwedeng magbasa? Verses 1 to 11. Ayan, mga babae. Mga babae. Si Sis Jaja. Okay. Colossians chapter 3, verse 1 to 17. Therefore, if you have been raised with Christ,
Keep seeking the things that are above, where Christ is, seated at the right hand of God. Set your minds on the things that are above, not on the things that are on earth. For you have died, and your life is hidden with Christ in God. When Christ, who is our life, is revealed, then you also will be revealed with him in glory. Therefore, treat the parts of your earthly body as dead to sexual immorality, impurity, passion, evil desire, and greed, which amounts to idolatry. For it is because of these things that the wrath of God is coming upon the sons of disobedience. And in them you also once walked, when you were living in them. But now you also rid yourself of all of them: anger, wrath, malice, slander, and obscene speech from your mouth. Do not lie to one another, since you strip off the old self with its evil practices, and have put on the new self, which is being renewed to a true knowledge according to the image the of the one who created it. A renewal in which there is no distinction between Greek and Jew, circumcised and uncircumcised, barbarian, Scythian, slave and free, but Christ is all and in all. Yan. Thank you, Sis Chacha. Haba, no? Hindi pa tapos yan. Mhm. Yan. Si Doreen naman daw. Verses 12 to 17. Eh, boses ka na ba? Verse 12. So as those who have been chosen of God, holy and beloved, put on a heart of compassion, kindness, humility, gentleness, and patience, bearing with one another and forgiving each other. Whoever has a complaint against anyone, just as the Lord forgave you, so must you do also. In addition to all these things, put on love, which is the perfect bond of unity. Sige. Gusto niyo? Hanggang Hanggang matapos. Let the peace of Christ, to which you were indeed called in one body, rule in your hearts and be thankful. Let the word of Christ richly dwell within you, with all wisdom, teaching and admonishing one another with psalms, hymns, and spiritual songs, singing with thankfulness in your hearts to God. Whatever you do in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks through him to God the Father. Yun. Amen. Thank you. So, nakita niyo yung verses, no? Alam mo, pag naisaulo natin to at nasa puso natin yung mga verses na to, sobrang powerful nito, no? Pag naka-experience tayo ng mga attacks, no? Naka-experience tayo ng yung parang nawawala ka na sa tamang walk as Christians, balikan natin itong mga verses na to. So, simulan natin sa verse 1. No? Sabi niya, therefore, if you have been raised with Christ, no? Sa anong utos ni Paul? Si Paul na nagsulat nito, no, para sa mga Colossians, no? Colossians, ito yung mga Christians na nasa Colossae. So si Paul sinusulatan niya yung mga churches in this area, no? Ito yung para sa mga Colossians. So sabi niya, therefore, if you have been raised with Christ, no, speaking to the believers, no, to the Christians, anong command niya? Keep seeking the things that are above, where Christ is seated at the right hand of God. No? Mamaya makikita natin kung ano ibig sabihin ng being raised with Christ, kung ano yung itsura ng picture na yan. No? Pero ang point lang ni Paul dito, ngayon na isa ka ng Kristiyano, ano daw ang dapat natin gawin? No? Sabi niya, we need to keep seeking the things that are above, no? Present tense, no? Keep seeking, continuous, no? Hindi ka hihinto. Once na tumigil ka dito, no, your mind will start to feed from the world. Sigurado yan, automatic yan, no? Para kang ano yan eh, para kang nagbabike, no? We are commanded to keep seeking, keep pedaling, na parang ganon. Dahil once na huminto ka sa pagpedal, tutumba ka as Christians, no? Mawawala yung balance mo. Mag-start ka na mag-worry at unti-unti na mawawala yung desires mo from God. Yung desires mo, pupunuin na ng mundo.
No, desires of the world na yung nag-aano sa'yo, nagko-control sa buhay mo. At sobrang bilis niyan. Huwag mo isipin na, okay ako ngayon, meron ako nagawa something big for Christ. So, okay ako for ilang weeks, ilang months, ilang years. Hindi, sobrang bilis niyan. Once na tumigil ka diyan sa sinasabi ni Paul na keep seeking, pag hindi na yun yung priority mo, babalik ka na agad dun sa mundo. No? So, ano ba ang practical ways? Ano ba ang practical ways to keep seeking the things that are above, no? So naglist lang ako ng 4 para meron tayong ano no, meron tayong practical yung practical ways na pwede natin gawin. Una, daily connection with God, no? Ibig sabihin, huwag mong tatanggalin yung connection na yun. Continuous prayer, meron kang major prayer, let's say quiet time mo is morning or evening, meron kang major prayer na ganon. Pero yung ordinary hour mo sa araw, continuous pa rin yung usap niyo ni God. Pag may problema ka, tanungin mo agad si God, ano solution dito? Pag meron kang gustong direction, tanungin mo agad si God, ano, continuous yung usap ninyo, no? Ano pa yung daily connection? Reading and meditating on scripture. Ibig sabihin, talagang gawin mong habit. I-discipline mo talaga yung sarili mo nakasama sa daily schedule mo yung pagbabasa ng scripture, pag may meditate, no? Mag-set ka ng goals. Ano ba gusto mo? Tapusin mo yung Bible this year? O talagang meron kang in every week, meron ka talagang hinihimay-himay na chapter? Or gusto mo magtapos ng book sa Bible? No? Ibig sabihin, yun talaga yung gawin mong priority at i-reflect mo yung character ni God. No? Talagang i-ano mo yon, i-meditate mo lagi, ano ba si God? Kasi yung kalaban, yun yung gusto niya sirain sa iyo eh. Na iiwanan ka ni God, papabayaan ka niya. Pero pag buo sa yung character ni God, hindi ka agad-agad may masasway. Ano pa? Practice gratitude, no? Kailangan intentionally isipin mo lagi yung blessings ni God sa iyo. Once na nawala ka na, no, na punta ka na doon sa ang focus mo na for example is lacking, no, yun na yung focus mo, hindi mo na nakikita yung mga provision ni God, yung mga blessings niya sa iyo. So ano dapat ang focus mo, no? Maging ano ka, yung full of gratitude, no, doon sa mga binibigay sa ni God, sa faithfulness niya sa buhay mo, sa family mo. Kasi kung hindi, kung nakafocus ka lang lagi doon sa problema, tingin mo wala ka na eh. No? Tingin mo hindi ka na niya tinutulungan sa mga problems mo. Limit distractions. No? Ito yung sobrang hirap, di ba? Kasi yung mga distractions na to, hindi naman to masasamang bagay. Eh. Di ba? Minsan social media lang, ang bilis mo ma-hook up. Ako nga minsan may titingnan lang ako, biglang di na ako makaalis, no? So sobrang hirap yung mga Netflix, no? Ako alam ko weakness ko yan, kaya hindi kami nag nag-download ng Netflix, no. So tingnan mo kung ano ba yung kumakain ng time mo, yung check mo kung ano yung kung baka doon mo nakukuha yung worries, yung mga anxieties mo. So try limiting your time from things that don't bring joy or truth, no. Bawasan mo yung mga time mo doon sa mga bagay na yun. And service and generosity. Alam mo, ito yung hindi natin nakikita madalas, no. Pero alam mo, kapag ka shift mo yung focus mo from your life to helping others sa paanong paraan by serving other people, magugulat ka, ano yung stress mo nawawala. Meron akong kaibigan, no, sunod-sunod yung mga problema niya. Sabi ko sa kanya, try mo kaya mag-serve sa welcome ministry. Alam mo, ang una niya reaction sa first day niya, sabi niya, ganun pala yun, no? Kapag nag-serve ka na sa ibang tao, nawawala na yung focus mo sa buhay mo. Tapos nakikita mo na yung needs ng ibang tao. So nawawala yung stress mo. Tapos nakikita mo na proactive ka na. Gusto mo nang tumulong, gusto mo na maging way, no, doon sa mga problema nila. So these are some of the few things, no, that matters to God. Ito yung marami pa yan, no. Pero ito yung mind of Christ to seek and to save the lost, no. And as we do this, sabi ni Paul, no, yung position mo in Jesus ngayon, sabi niya, He is seated at the right hand of God. As you do this, as you comply with this, isipin mo yung position mo ngayon. That the Christ that you worship is seated at the right hand of God. Pag sinabi mong seated at the right hand of God, ito yung picture of power. Ibig sabihin, may equal power siya kay God. No?
Kasi ang tingin natin minsan kay Jesus parang mahina di ba? Pero yung triunity na yun, no? Si Jesus, si God at Holy Spirit, equal yun in power. Iba-iba sila ng role, pero they are equal in power. So the Christ that you worship is seated at the right hand of God, no? Ibig sabihin, si Jesus ang in control. Siya ang worthy of your worship. Ikaw yung servant at si Jesus yung Lord. Huwag mo kakalimutan yung relationship na yun, no? Tayo yung servant at siya yung Lord. So ang focus natin lagi kung ano yung gusto niya. No? Kaya ito dapat ang focus. Kaya sabi ni Paul, set your minds on the things that are above, not on the things that are on earth. No? Nasubukan niyo na ba mag-picture ng sunset? Yung mabilisan lang yan di ba? Mabilisan lang yung paggalaw ng sun Kaya before dumating yung perfect time to shoot, kailangan mo iset yung camera mo, yung positions niya, yung settings niya. Tapos nun you will wait, no? You will wait for the right moment, no? Pag ginawa mo yon, nakafocus ka lang sa bagay na yun. Hindi ka pwedeng nakafocus sa subject mo at the same time preoccupied ka sa ibang bagay. Hindi, di ba? Nakafocus ka lang doon. Ganon din sa walk na isang follower of Christ. Yes, lahat tayo may mga kanya-kanya tayong obligations na yung mga roles. Pero isa lang dapat ang focus natin. We need to set our minds on the things that are above. Once na nilagay mo na yung focus mo sa mundo, doon na papasok yung anxiety, doon na papasok yung fear, yung envy, di ba? Hindi mo namamalayan yun bigla ka na lang madidepress, tapos bigla ka mawawalan ng peace, yung wala ka ng oras sa things of God, parang lagi ka nang busy on other things, no? In short, hindi sa wala ka ng oras. Hindi mo na lang siya naging priority. Hindi mo na priority si God. Sabi ni Paul, balik mo yung focus sa kingdom agenda. Balik mo kung ano yung will ni God. Ano ba yung kagustuhan niya? Kung ano yung mahalaga para sa Diyos. Not on the things that are on earth. So dalawa lang lagi. Dalawa lang lagi yan. No? Kung hindi ka nakafocus sa kingdom agenda, automatic yon. Nakafocus ka na sa mundo. Ha? So ano ang kailangan mong i-remind sa sarili mo? Sabi ni Paul, for you have died. Ang ganda nito, no? For you have died and your life is hidden with Christ in God. No? Ito yung picture ng baptism. No? Sabi niya, for you have died, namatay ka na. You are now a new creation. Sabi ng Bible, the old has gone, the new has begun. No? Pag isa ka ng follower, sinorender mo na yung buhay mo sa Diyos, you are now a new creation. No? Nung namatay ka, decision mo yon. Di ba? Nung sinorender mo yung buhay mo sa Diyos, decision mo yon. Hindi ka pinakalaman ni God doon. Kasi gusto niya i-practice mo yung free will Di ba? So decision mo yon nung pinili mong mamatay para sa Diyos. Pero nung nabuhay ka muli, di ba? Sabi ni Jesus kay Nicodemus, you should experience being born again. Nung nabuhay ka muli, hindi na ikaw yon. Nung namatay ka, decision mo yon. Pero nung nabuhay ka muli, hindi na ikaw yon. Power na ni God yun. No? Kagabi, kausap ko yung kaibigan ko, no? Sobra siyang nadidepress, no? Sobra siyang sunod-sunod yung problema niya, feeling niya wala na. Sabi niya sa akin, kumare ko yun Sabi niya, pare, talagang dulo na talaga. Wala na talaga ako, no? Sabi ka, gusto ko nang mamatay kundi lang dahil sa mga anak ko. Na yun na lang yung kaya pa akong buhay ngayon dahil sa dalawa kong anak, no? So, tumulong kami ng konti sa kanya financially. Tapos sabi ko sa kanya, sabi ko, Mare, surrender mo yan sa Diyos. Surrender mo lahat yan sa Diyos. Hindi siya Christian hindi siya Kristiyano, no? Sabi niya, tapos meron ako sinabi sa kanya. Sabi ko sa kanya, hindi lang yung problema mo ang isusurrender mo sa Diyos, pati din yung buhay mo. Alam mo, hindi ko na-expect pagkasabi ko nun sa kanya, bigla siyang sunod-sunod yung message niya. Sabi niya, tinamaan ako doon sa sinabi mo. Sabi niya, tinamaan ako sobra. Parang ine-explain niya yung feeling niya. Parang grabe raw yung feeling niya after ko sabihin yun. Kasi ngayon lang daw niya narinig yung yung bagay na yun, no? Sobrang bumaon sa puso niya. Sabi niya, puro problema lang daw ang sinusurrender niya sa Diyos. Itong ang dami niyang problema na sunod-sunod, puro problema lang daw sinusurrender niya sa Diyos. Pero never daw niya inisip or ginawang isurrender yung buhay niya. So sobra siyang tinamaan dun sa truth na yun, no? In short, wala pa siya nitong experience na to.
Hindi pa siya namamatay sa sarili niya. No? Sabi niya sa akin, handa na daw siya mamatay anytime, kundi lang dahil doon sa dalawa niya anak. Sabi ko sa kanya, since handa ka na naman mamatay, sabi ko sa kanya, then mamatay ka na para sa Diyos. Diba? Die to yourself and live for Christ. I-surrender mo yung buhay mo. Die to yourself, sabi ko sa kanya. So, ito yung kaninang sinabi ni Paul sa verse 1. Since we are now raised with Christ. Diba? Nung namatay ka, parang ganyan, nalublob ka sa tubig, wala kang control, wala ka ng buhay. Anong ginawa ni God? Kinuha ka niya ng kamay niya. No? Kinuha ka niya ng kamay niya. You are raised with Christ. Ibig sabihin, yung pagiging Kristiyano mo, power ni God yan. Wala kang naitulong dyan. Gift yan. It's all by grace. No? So, sabi ni Paul dito, ang ganda ng sinabi niya. No? And your life, ngayon, no, yung bagong buhay, you are now a new creation. Your life is hidden with Christ. Ano ibig sabihin nun? Ano ibig sabihin ng life that is hidden with Christ in God? No? So, gumawa ako ng 3 points, no? Kung paano natin mapipicture itong hidden life kay Christ. Una, we have now our new identity in Christ. Nung surrender mo yung buhay mo kay Jesus, we also die to our old self. Namatay na yung dati mong ikaw. No? Kung ako, yung dating Edward, namatay na yun. Yung sinful life and nature natin, nawala na yun. Then, He raised us to a new life. No? Yung sinasabi ni Paul kanina, we are raised with Christ. So ngayon, yung identity natin, hindi na siya rooted sa standard ng mundo or sa buhay natin before. It is now hidden and secure in Christ. Yung worth natin, yung halaga natin, no, is now based on our relationship with Jesus. Ito yung lagi ko sinasabi sa inyo, hindi ikaw ang nakikita ng God the Father ngayon. Ang nakikita niya sa iyo, kaya ka naging righteous sa mata niya, dahil nakikita niya si Jesus. Yun yung identity natin. Nakatago, secured yon kay Christ. Second, meron tayong eternal security and protection. Ito yung picture ng safety and security, no? Si God the Father, pinakita yan sa Bible, sobrang pinakita yan paulit-ulit. Yung pagmamahal ni God kay Jesus, sobre yan. Nababalot siya ng protection ni God. Yung love and protection na yun ngayon, recipient na tayo nung pagmamahal ni God na yun. Dahil kay Jesus. Na-inherit natin yon yung protection na yun. Ibig sabihin nun, nothing can separate us from God's love. Nothing or no one can separate us from God's love. Ito yung sinasabi natin, once saved, always saved. Hindi ikaw may hawak ng ano mo, ng salvation mo. Di ba? Ito yung bagay na hindi ko maintindihan bakit maraming hindi tinatanggap to eh. Naintindihan ng iba na ang salvation natin is by grace, hindi ikaw gumawa nun. Pero tingin niya mawawala yun kapag bumalik ka sa dati mong buhay. Hindi eh. Kasi kung si God ang reason ng salvation mo, siya rin na may hawak ng salvation mo. Kung na-save ka because of grace, grace din ang pinapaira niya araw-araw to keep your salvation. No? So ibig sabihin, na no one can separate us from the love of God. Kahit nga tayo mismo eh. Kahit na tumakbo ka palayo sa Diyos, you can run away from God, pero you cannot escape from His love. Yan yung talagang yung grace ni God na I pray na lahat tayo ma-experience natin at maintindihan natin. Kasi pag naging maliwanag sa iyo yung love na yun, you will really, your life will really change. Yung direction ng buhay mo talaga magbabago. Pangatlo, spiritual focus and purpose. No? Since patay na tayo or we are now dead from our old life, pati yung purpose at hope natin centered na kay Christ ngayon. Dati kasi ang center ng buhay natin sarili natin. Paano natin poprotektahan sarili natin, paano natin pasasayain yung buhay natin. Puro earthly pursuits, no? But now, fixed na tayo on the things above. Focus na tayo on eternal values. No? Alam mo, ako, sabi ko nga, like ko ito sinasabi sa inyo, no? Hindi to naging automatic sa akin yung pagkaintindi ng eternal values. No? So kung wala ka nito at hindi mo talaga siya maaro, you pray, no? You pray to God
na magkaroon ka ng gantong desire, yung eternal value. So in essence, no, yung hidden in Christ captures the closeness of our union with Jesus. Ito yung close relationship natin with Jesus. Puno ng puno to ng intimacy. No, hindi siya religion, puno siya ng intimacy. So if our life is in Christ, sabi nga ni Paul, nakatago kay Jesus, ibig sabihin nun, one day ilalabas to ni God. One day makikita natin doon. One day may revelation to. It will be revealed. At pag nangyari yon, ano mangyari sa atin? Sabi ni Paul sa next verse, when Christ, who is our life, ganda no? When Christ, who is our life, is revealed, then you also will be revealed with Him in glory. Ang ganda ng Christ who is our life. No? Hindi siya addition lang sa buhay natin. Siya yung buhay natin. Ulitin ko Christ who is our life. Hindi siya addition lang sa buhay natin. Siya yung buhay natin. No? Grabe yan. No? Grabe yung truth na yan. Ibig sabihin, siya yung source ng life. Siya yung sa kanya umiikot yung purpose ng life natin. Siya yung nagsusustain ng life natin. Yun yung ibig sabihin ng Jesus is our life. No? Sabi ni Paul, when Christ is revealed, sa atin as believers, nakikita na natin yung truth na yan. No? Na-reveal na sa atin yan. Natanggal na yung veil sa mata natin. We now see the light, di ba? Pero, hindi pa siya nare-reveal sa mga taong hindi siya tinanggap. Diba? Pero one day, pati yung mga hindi nag-accept sa kanya, pati yung mga minamock si Jesus, no? Naalala niyo yung sa mga Paris Olympics, no? Pinagtatawanan si Jesus, nilalagay siya sa LGBTQ, binababoy siya, no? Pati yung mga ganun tao, one day they will see Jesus. At kailan to? Sa second coming ni Jesus, no? When Jesus returns, His full glory will be visible to all. At sabi ni Paul, we will share in His glory. Grabe ang promise na yan, no? And this is our future hope. Kaya sabi ni Paul sa Romans, what we suffer now is nothing compared to the glory He will reveal to us later, no? Kailangan nating i-remind sa sarili natin lagi yan, no? Huwag natin pagpalit yung ganda ng mundo na to sa glory that will be revealed on that day. Pinakita sa atin yan sa story ni Jacob tsaka ni Esau, di ba? Yung pinagpalit ni Esau yung bowl of soup, kapalit ng inheritance niya, sa isang rason lang, dahil gutom na raw si Esau. Parang kamote mo naman, no? Parang nakakatawa, no? Pero alam mo, ganun din tayo kung pinagpalit natin yung mabibigay ng mundo na to sa atin, kapalit ng glory na naghihintay sa atin. The moment Jesus will be revealed. So how do we apply this truth? Paano natin ito gagamitin sa pang-araw-araw natin buhay? Sabi ni Paul sa next verses, therefore treat the parts of your earthly body as dead to sexual immorality, impurity, passion, evil desire, and greed, which amounts to idolatry. Paano daw? Kailangan daw nating i-treat yung parts ng earthly body natin, yung nakikita natin katawan, as dead. Mabigat yan, no? As dead, no? Sa ibang version, sabi I think sa NIV, no? Sabi, you put to death these desires, no? Ibig sabihin, may call for serious commitment. Patayin mo. Patayin mo. Seryosong tawag ng pagbabago, no? Kumbaga, seryoso yung reminder ni Paul, no? Kasi matindi yung consequence kapag pinagpatuloy mo pa din yung gantong buhay, no? Sa ano daw yung mga to? Unang-una, sexual immorality, impurity, no? Alam mo, kanina before ko inopen yung Zoom ko, nakikinig ako kay Paul Washer. Sabi ni Paul Washer, iba daw kung meron ka raw ihiwalay sa mga types of sin, yung sexual sin, hiwalay siya sa tindi. Sobrang tindera ng sexual sin. And I agree, no? I agree. Kasi yan yung bagay na kaya mong itago eh. Diba? Pero buong katawan mo, buong buhay mo, nilalamon ka niya. And it's an addiction. Sexual immorality is an addiction. Sabi ko nga dati, nung hook pa ako to pornography, sabi ko, minsan nanginginig pa ako dahil gusto ko lang manood eh. It's an addiction.
At once na free ka na ni God from this sin, huwag mo nang balikan. Kasi talagang kaya niya lamunin yung buhay mo. Kaya niyang lamunin yung purpose mo sa mundo. So, sexual immorality, impurity, passion, evil desire, and greed. No? Alam niyo, nung binabasa ko to, sabi ko, ito yung ano eh. Ito yung lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Di ba? Sabi sa 1 John 2:16, for in everything in the world, ito rin pinoproduce ng world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life comes not from the Father, but from the world. Alam mo yung tatlong yan, yung lust of the flesh, tawag ng laman, lust of the eyes, yung di mo pigil, yung desire mo na nakikita mo, gusto mong kunin, wala kang control, gusto mo siyang kunin at ngayon na hindi mo na ipagbubukas, no? And the pride of life, yung image mo, gusto mong yung i-worship ka ng tao, gusto mo tanggap ka ng lahat ng tao. Gusto mo meron kang galangin ka ng tao na ayaw mong may bumabangga sa'yo. The pride of life, no? Alam niyo itong tatlo na to, favorite weapon niya ni Satan. Kasi yan din ang ginamit niya kay Adam and Eve. At nag-fail sila because of these three. Pero nung ginamit ni Satan to kay Jesus doon sa temptation in the wilderness, si Jesus nag-succeed. Tatlo yan nag-succeed si Jesus, no? Bakit to kailangan natin matutunan? Kasi itong tatlong to, ito rin ang ginagamit ni Satan sa atin hanggang ngayon. Kaya sabi ni ano no ni Paul, which amounts to idolatry. Ibig sabihin, yung kala mo sobrang gaan lang ng sexual immorality, no? Wala ka naman nasasaktang ibang tao. If you're hooked to pornography, if you're hooked to lustful desires, niisip mo, wala ka naman nababanggang tao, no? Pero sabi ni Paul, it amounts to idolatry. Ibig sabihin, kapantay ito ng pagsamba ng demonyo. Pagkapantay ito sa pagpalit ng pag-worship mo kay God. Ganun siya kabigat. Ganun kabigat. Kapantay niya ang idolatry. Kaya sabi ni Paul dito, for it is because of these things that the wrath of God is coming upon the sons of disobedience. Itong tatlo na to ang naging rason ng separation ng tao at Diyos. No? Kaya nagkaroon ng curse yung mundo because of these three sins. At ito rin yung ginagamit ng kalaban para maging blind yung mga tao sa upcoming wrath of God. Alam mo yung wrath of God? Yung anger matindi na eh, pero yung wrath of God, sobra nakakatakot yan. No? Sabi ni Paul, tawag daw dito sa mga tao na to, the sons of disobedience. At alam ko na mention ko na sa inyo before, no? Pag sinabi nating sons, ibig sabihin nature. Kunwari, pag sinabi natin Jesus is the Son of Man, no? Ibig sabihin meron siyang nature of human. May human nature siya. At the same time, sinasabi niya Jesus is the Son of God. Ibig sabihin meron siyang nature or a divine nature, a nature of a God. No, yun yung ibig sabihin ng sons, no? Kaya hindi sinasabi ng Bible na si God the Father at si Jesus ay mag-ama, anak ni God the Father. Hindi, equal nga sila eh. Pero sinasabi niya meron siyang nature of being a God, no? Meron siyang divine nature at meron siyang human nature. At sinasabi ni Paul dito, yung wrath of God ay papunta to doon sa mga sons of disobedience. Ibig sabihin, itong mga tao na to, hindi lang to basta-basta nagdi-disobey. Ito yung mga tao na to, nasa nature na nila yung disobedience. Nasa nature na nila yung hindi pagsunod. Kaya sasabi ko sa inyo, no, ito yung nakakalungkot eh, na meron talaga tayong masishare na ibang tao na talagang hindi nila tatanggapin ng gospel. Meron talaga tayong masishare ng tao na kahit paulit-ulit natin sabihin, talagang hindi nila i-accept yung truth. They will remain in the world. Mas pinili na talaga nila ang mundo. Kaya may warning ulit si Paul. No? Sabi niya, you also once walked when you were living in them. Ganyan din ang buhay mo before. Yung sons of disobedience, yes, tayo rin yun. Before natin nakita yung gospel, before natin nakita yung truth, tayo rin yung tinutukoy ng Bible na yan. A recipient din tayo ng wrath of God. Di ba? Before you die to your old self, ganyan din ang buhay mo. Kaya nang warning ni Paul, huwag ka nang bumalik sa ganung buhay.
Huwag mo nang subukan tikman ulit yung buhay na dati mong kinagawian. Kasi gusto kong ng kalaban eh. Gusto niyang ibalik ka ulit dun eh. Pero ni tikim, ni subok, huwag mo nang gawin. Kaya sabi ni Paul, but now you also rid yourselves of all of them. Yung anger, yung wrath, yung malice, yung slander, obscene speech from your mouth. Sabi niya, no? Nakita mo yon? It starts in the mind. Pag natalo ka sa battle ng mind, saan yung susunod? Sabi niya, sa mouth. Kaya ako, no, kung napapansin ko na bumabalik na ako sa pagiging magalitin, masakit na ako magsalita, ibig sabihin may mali na sa heart ko. Ibig sabihin natalo na ako sa battle of the mind. Pag hinayaan mo yung sabi ni Paul, pag hinayaan mo yon, aabot ka sa point na magsisinungaling ka na. Di ba? You will start to lie. Magmumura ka na. Obscene speech from your mouth. Di ba? Yung anger mo, pag inalagaan mo, maninira ka na ng ibang tao. May slander. Grabe, no? Nagsimula lang sa mind, natalo ka doon sa battle of the mind, nasa mouth mo na, hindi mo na makontrol. Di ba? Puno ka na ng fear, kaya magsisinungaling ka na. Yung lying kasi is product of fear. Kaya ka nagsisinungaling kasi natatakot ka eh. Natatakot ka doon sa consequence, magsisinungaling ka. Natatakot ka mawalan, magsisinungaling ka. So mali na yung heart mo, no? In short, sabi ni Paul, para ka nang hindi Kristiyano. Para ka nang bumalik sa dati mong buhay. Sabi niya, since you strip off the old self with its evil practices. Yun yung old self mo. Bumalik ka na dun sa dating mong buhay na hindi ka pa Kristiyano. Alam mo, marami ako nakikitang ganyan, no, na mga, iba nga, ka-D-group ko pa eh. Nagkaroon pa ng viral sa Facebook eh. Galit na galit siya sa Kristiyano siya, galit na galit siya, nakunan siya ng video, nag-viral. Sabi ko, no, pwede pala mangyari, posible pala talaga mangyari yan sa isang Kristiyano. And it all starts in your mind. So ano gagawin mo pag ganyan na yung condition mo? Susuko ka na ba? No? Bibitaw ka na ba sa Diyos? Tatakbo ka na kasi sasabihin mo, Lord, hindi ako worthy. Bibitawan ko na yung itong salvation na to. Hindi pwede. Kasi sabi ni Jesus no one can set us away from God. No? Hindi, kahit na gusto mong bumitaw sa Diyos, hindi kanya bibitawan. Si God mismo hindi kanya bibitawan. So anong kailangan mong gawin? Sabi ni Paul, since sinuot mo na ulit yung old self mo, since sinuot mo na ulit yung dati mong buhay, bumalik ka na sa dating ikaw. Sa paanong paraan? Sabi ni Paul, put on the new self. Put on the new self. Hindi ikaw yan. Hubarin mo na yung dati mong buhay. Isuot mo na ulit yung bagong ikaw, which is being renewed to a true knowledge according to the image of the one who created it. A renewal in which there is no distinction between Greek and Jew. No? Put on the new self. Tandaan mo yung true identity mo is in Christ. Hidden in Christ. Ibig sabihin yung buhay mo should reflect the life of Jesus. No? So hubarin mo na yung dati mong ikaw at isuot mo yung bago mong nature that aligns with Jesus' character. Sabi ni Paul, no, itong garment daw na to is being renewed to a true knowledge. Pag sinabi mong being renewed, ibig sabihin may continuous transformation. Paputi ka ng paputi, paputi ng paputi. Saan daw papunta yung renewal? To a true knowledge. In short, to the truth. We are being renewed daily to the truth. So how will you know the truth? By meditating on His Word daily. Babalik ka ulit sa sinabi niya kanina, no? Dito mo makikita na hindi ka mag-grow apart from the Bible. Yung Bible hindi siya pang knowledge purposes. Kasi minsan sasabihin natin, hindi na ako magbabasa ng Bible, alam ko na naman, inintindihan ko na naman lahat yan. Hindi yun yung purpose ng Bible. Hindi siya for knowledge, for transformation, for renewing our mind. Doon ang purpose niya to a true knowledge. Yun yung totoong knowledge na tinatanggap ni God. No? At sabi ni Paul, according to the image of the one who created it. In short, according to the image of Jesus. Ito ang direksyon ng bawat Kristiyano. Christ-likeness. We become more and more like Jesus. No? So sino yung mga tao na to? Sabi niya, there is no distinction between Greek and Jew.
circumcised and uncircumcised, barbarian, Scythian, mga matatalino yan, no? Slave and free. No? Hindi sa kanila, hindi yun yung, hindi, it's either Greek ka or Jew ka, slave ka o free ka, hindi yun ang batayan. But Christ is all and in all. We are united not by our race or status natin ng buhay. Kung mayaman ka, mahirap ka, hindi yun sukatan. We are united in Christ. So if we are the true followers of Christ, if we are united in Christ, ano ngayon ang calling natin? Sabi sa verse 12, so as those who have been chosen of God, ganda no? We are chosen of God, pinili ka, no? Holy and beloved, put on a heart of compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Ito ro yung itsura ng garment na pinapasuot niya sa atin, no? A heart of compassion. No, kailangan mo maging ano, no? Huwag yung sarado yung isip mo sa mga nagkakamali. Kailangan i-open mo yung mind mo sa sitwasyon nila. Ilagay mo yung buhay mo sa sitwasyon nila pag nagkamali sila. And you show kindness. Humility, no? Ibig sabihin, hindi pride. Kalaban ng humility is pride, eh. Di ba? Masabi lang sa'yo ng konting mali yung ibang tao, nasasaktan ka na. Di ba? Kailangan kalimutan mo yung sarili mo. Deny yourself. Gentleness, and of course, yung patience mo. Sabi niya sa verse 13, bearing with one another. Ibig sabihin, tayo as a church, meron sa ating mahina, meron sa ating nagkakamali, merong okay. Merong strong and merong weak. May sinabi si Paul no sa Ephesians, the strong should carry the weak. Pag may bearing with one another, ang magbe-bear yung malakas, ibe-bear niya yung mahina. So we do not condemn. We do not condemn. Pag meron nagkasala sa atin, may bumalik sa dating buhay, huwag mong pagkalat sa ibang tao, ito no, bumalik na naman sa dating buhay, no. Ito, nalulong na naman sa lust. Ito, meron palang affair. 'Di ba? Hindi mo i-condemn, but you bear. Dadalhin mo, kakargahin mo, gagabayan mo. Kung napilay man siya, ikaw yung magiging paa niya muna hanggang lumakas siya. Nakakita mo? And forgiving each other. Kaya ito mo, ito yung sinasabi ko na hindi ka pwede maging lone ranger Christian eh. Kailangan meron kang family eh. Meron kang spiritual family. Di ba? At ano yung batayan natin? Sabi niya, just as the Lord forgave you, so must you do also. Ang basis natin of forgiveness, si Jesus. Ang basis natin of goodness, si Jesus. Yun yung titingnan natin, yun ang gagayahin natin. At hindi pa natapos si Paul dyan. Sabi ni Paul, in addition to all this, ang ganda no? Ang gaganda na ng mga sinasabi niya, pero meron siyang pinahabol na sobrang importante para kay Paul. Sabi niya, put on love, which is the perfect bond of unity. Sometimes no, we forget about this. No? Minsan nakafocus na tayo sa righteousness. Nakafocus tayo sa tama ba siya o mali siya. We condemn people, mali paniniwala nyo, umalis ka sa ganyang church, mali, ang boring nitong D-group na to, umalis ka sa D-group na to. Nakalimutan natin yung love. Nakalimutan natin yung love. Na itong tao na to, kailangan niya ng love. Itong tao na to, kailangan niya ng love. No? At yun daw yung perfect bond of unity. Galing, no? Ang galing sobra. Pag sabi mo love, hindi ito yung makamundong love, no? But the love of Christ. Kaya nasabi niya, so let the peace of Christ, to which you were indeed called in one body, rule in your hearts. No? And be thankful. Yung peace kasi na kay Christ eh. Nasa kanya yung totoong peace eh. So ang sabi niya, yung peace na yun na nanggagaling kay Jesus, yun dapat ang mangibabaw sa puso ng bawat isa. No? And be thankful. Nakita mo yung transition ni Paul? From bumabalik ka na sa mali, biglang ito na, no, binalik niya ulit kay Christ. And as we close, no, sabi niya, so let the word of Christ richly dwell within you, with all wisdom, teaching and admonishing one another with psalms, hymns, and spiritual songs. No? Akita mo, no, kailangan mo pa rin yung truth. Kailangan mo talaga yung word of God. Kaya sabi ko nga sa Bible study, kailangan talaga ng Bible. Hindi pwedeng magkampustahan lang tayo. Kailangan mangibabaw pa rin yung word ni Christ. No?
with all wisdom teaching, kailangan mo talagang ituro eh. Kailangan mo ituro sa tao kung ano yung hindi pa, kung ano yung nalalaman mo eh. Kailangan mo share talaga yun eh. And admonishing one another, no? Ibig sabihin, palalakasin mo sila with psalms, with hymns, and spiritual songs, no? Whatever you do in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks through Him to God the Father.